Hello! Clear ba, clear ba? Maliwanag, maliwanag? Maliwanag ba mga ka-IT? Yan, maliwanag, maliwanag. Game, game. Wait tayo ng viewers natin mga ka-IT. Send ka nga screenshot, bubo. Tingnan ko nga. Tingnan ko nga yung yung live natin. Mga ka-IT, kamusta mga ka-IT? Ayun, mas maliwanag pala oh. Okay naman pala eh. Yan. Wait tayo ng mga viewers natin mga ka-IT. Hello, guys! How are you doing, my friends? Okay, let's close this one. Okay, close. Wait tayo na ano. Okay. So, start na tayo mga ka-IT. So, kahit wala pang nanonood. Kasi i-save natin to sa ating i-save natin to sa ating YouTube channel. Okay? So, mga ka-IT, good evening. So, another uh, TikTok live packet tracer tayo. So, basically, ako dito kahit subnetting pala ako. Yes, makakasabay ka kasi makikita mo Boss Mang Zifi, student ka ba, Boss Mang Zifi? So, yung mga IT student dito makakasabay kahit nasa subnetting pa rin kayo para makita nyo lang paano i-configure. Explain ko sa inyo paano i-configure and paano mag-run itong mga ganitong klaseng setup. Okay, explain ko ng medyo madali. Okay? So, pa-share yung live natin mga ka-IT para mas marami pa makapanood. Okay? So, mag-start tayo mga ka-IT. Game, game. So mga ka-IT, meron tayong topology dito. So makikita nyo, may tatlo tayong router, R1, R2, and R3. So mapapansin nyo, from R1 to R2, meron tayong network na to. Si R2 and si R3, meron na rin tayong network na to. Kung mapapansin niyo slash 30. Ang slash 30 mga ka-IT, it means point-to-point network yan. Oh, Pinoy IT guy, ano yung point-to-point network na yun? Ibig sabihin, dalawa lang ang IP address na may assign mo pag ganito ang subnet mask. Ibig sabihin, for example, si R1 and si R2, point-to-point siya. Ibig sabihin, point dito kay R1 and point dito kay R2. Kaya point-to-point connection siya. So, maliban sa R1, R2, and R3 natin, meron tayong dalawang parang local area network. Si green network, which is ito, and si yellow network, which is ito. Okay, so sa yellow network natin, meron tayong tatlong computer. Si Neil, si CJ, at saka si Marcy. Dito naman kay green network, mapapansin nyo, puro web server, puro computer server. Okay? Mapapansin nyo may Web 1, Web 2, TFTP and HCP, email and DNS. Okay? So mga ka-IT, ang mangyayari niyan dito, si Neil, si CJ at saka si Marcy, mag-a-acquire sila ng mga services or kukuha sila ng mga services dito sa green network natin. So dito mga ka-IT, makikita nyo, meron din tayong mga email addresses dito. Which is, yung isa para kay Marcy, yung isa para kay CJ, yung isa para kay Neil. Okay? Tapos meron din tayong website na kailangan nating i-access. Si isacamtransport.com at saka si pinoyitguy.com. Okay? So lahat ng mga yan makikita natin paano siya mag-work dito sa Packet Tracer. Okay? So, kung titingnan nyo dito sa green network natin mga ka-IT, okay? Ang IP address ni Web1 is 192.168.1.100. Si Web2 naman, 1.101. Si TFTP and DHCP 102, si email and DNS 103. Lagi niyo tatandaan mga ka-IT, sa server, pwedeng meron tayong dedicated server na ang purpose lang niya ay isang service. For example, itong si Web1, yan. So, isa lang binibigay niyang service which is yung web. Siyang nagpo-provide ng website, parang ganon.
okey. May mga iba namang mga, servers natin na, maraming types of servers sa isang computer lang. For example, itong si, TFTP and DHCP. Ibig sabihin, sa isang server na 'to, puwedeng multiple servers, features ang mai-provide natin. So, dito sa part na 'to, magbibigay tayong service ng TFTP and DHCP. Explain natin kung para saan yung mga 'yan. Like this one naman, email and DNS. So itong si Green na 'to, nagfo-fall siya dito kay 192.168.1.0 network/24, okey? So, kaya mapapansin niyo mga ka-IT, yung mga IP addresses nila nag-i-start sa 192.168.1, okey, napapansin niyo 'yan. Pero tignan niyo 'to mga ka-IT, meron dito, itong part na 'to, sabi niya, si 192.168.1.100, okey, tina-translate ko or katumbas niya is si 12.12.12.100. So, ano ibig sabihin niyan mga ka-IT? So, si Neil, si CJ at si Marcy, ang mangyayari niyan mga ka-IT, 'pag gusto nilang ma-access itong mga servers na 'to, hindi nila i-a-access or hindi sila ko-connect sa mga IP addresses na nag-i-start sa 192.168.1. I-a-access nila ang mga servers na 'yan sa pamamagitan ng IP address na 'to, 12.12.12.100, 101, 102, and 103. Kung papanoorin niyo sa YouTube videos natin mga ka-IT, meron tayong private IP address and meron tayong public IP address. In-explain natin para saan si private IP, para saan si public IP. Panoorin niyo yung video na yun, okay? So, si Neil, kung gusto niyang mag-access ng PinoyITGuide.com, okay? Si PinoyITGuide.com may IP address na 192.168.1.101 pero tina-translate niya into 12.12.12.101. So, para ma-access natin si PinoyIT.com, okay, kailangan ko-connect tayo dito sa IP address na 'to na nag-i-start sa 12.12.12.101. Okay, so ayan, check natin. Punta tayo dito kay web 1, check muna natin kung may IP address na ba dito. Okay, goods tayo. So, sa kung mapapansin ninyo dito, 'pag kinlik ko yung web, ta's punta tayo sa desktop, then IP configuration, dito natin makikita or dito natin sine-setup yung IP address natin. Tatandaan niyo mga ka-IT, dalawang way para ma-setup niyo yung IP address natin. It's either DHCP or it's either static, okey? 'Pag static IP address katulad nito, ibig sabihin manual nating tina-type, parang 'yan, 'di ba? Manual kong tina-type. Pero 'pag DHCP mga ka-IT, ibig sabihin automatic may ine-expect siyang may magbibigay sa kanya ng IP address. Yun yung DHCP, automatic IP address na binibigay. Ang static, magma-manual tayo mag-configure, okay, or mag-setup. Eh, tandaan niyo rin mga ka-IT sa real world, more than 90%, 95% or 99% of the time, 'pag server 'yan, static IP. Ibig sabihin, yung mga server natin, web server, DHCP servers, printer server, TFTP server, DHCP server, lahat ng mga 'yan static IP ang ginagamit. Ibig sabihin, manual yung pagkakalagay ng IP address nila. Okay, so check natin si web 2. Punta tayo sa desktop, punta tayo sa IP configuration. Okay, so check natin 'yan, naka 101 siya. So goods tayo diyan. So si TFTP naman, check natin. TFTP, desktop, IP configuration. Okay, may 102 rin tayo na naka-configure. Okay, so goods tayo. Email and DNS, punta tayo sa desktop, IP configuration. Okay, naka-configure din yung DNS natin. So ngayon mga ka-IT, verify natin. Lagi nyo tatandaan, okay, bago kayo mag-access palabas, make sure pingable or reachable yung default gateway ninyo. So dito kay green na 'to, make sure lang kung titignan natin si R1, ang default gateway ng green network na 'to is si 192.168.1.1. So we need to make sure na pingable siya. So maraming way dito sa packet tracer para ma-ping natin siya. So move ko lang 'to sa taas, okay. So first way is punta tayo kay web 1, punta tayo sa command prompt, tapos ping lang natin dito. Ping 192.168.1.1.
So, okay, good siya. Napiping natin siya. Okay. Next, kay Web 2, ping din natin. Ping 192.168.1.1. Okay din, pingable din siya. Yung second way mga ka-IT, pwede gumamit tayo ng, um, ano ba tawag dito? Press nyo yung P, yung letter P na key ninyo sa ano sa keyboard. So pag pinindot ko yung P, magkakaroon ng envelope. Okay. So ngayon, pag kinlik ko itong TFTP, ibig sabihin ito yung source natin. Then yung destination natin ng connectivity is R1. So pag check nyo, makikita nyo dito sa side na to, sabi niya, successful. From TFTP server, ayan, from TFTP or DHCP server, ang destination mo is R1. Okay, ang type nito is ICMP or yung ping. Okay, ibig sabihin, sabi niya, successful siya. So, pindutin nyo lang to kung makikita nyo dito sa yung mouse kong gumagalaw. Itong envelope na to, add simple PDU. Okay, yan. So, press nyo lang ulit yung P. Check natin si email hanggang kay R1. Okay, email DNS. Pansin nyo, successful din. Goods tayo dyan mga ka-IT. So, next mga ka-IT, clear na tayo dito. Ngayon, ganito ang mangyayari niyan. Si Neil, si CJ, at saka si Marcy, DHCP address yung way of acquiring IP address nila or DHCP yung way para makakuha sila ng IP address. So, check natin si Neil. Okay. Check natin yung IP configuration, naka-static. Pindutin natin yung DHCP. Okay, wala siyang nakukuha. So, check natin si CJ. IP configuration, DHCP. Okay, wala rin siyang nakukuha. Most likely, wala siyang nakukuha. Ganito ang setup niyan mga ka-IT. Si Neil, si CJ, at saka si Marcy, okay, kukuha siya ng IP address or mag-a-ask siya ng IP address dito kay DHCP server na to. So, una, we need to make sure na may nakasetup na DHCP settings dito sa DHCP server na to. So, check natin, open natin to. Tapos, click natin yung services and then yung DHCP. Okay. So, actually, may nakasetup na dito pero burahin muna natin. Ulitin natin ha. Okay. Burahin natin para ma-recall ng iba. Okay. Burahin muna natin. Okay. So, dito, sa DHCP na to, okay, magse-setup tayo ng pool of IP address para kay yellow network na yan. Okay, so ang gagawin natin, thank you Boss Ryan sa pag-send ng heart. Salamat. So, ang mangyayari niyan, tatype natin yung default gateway. Okay, so ano yung default gateway? So, nandito tayo naka-DHCP tayo. So, bibigyan natin ng pool of IP address itong si yellow network. Okay, Goblin Tech, ito, TFTP, web, DHCP, email, DNS, yun yung topic natin. So, mangyari niyan mga ka-item, pag setup ng DHCP from dito, itong part na to, yan. Tapos si DHCP, siya ang magbibigay ng mga IP address dito. Ang una nating isa-setup yung default gateway dito. Ita-type natin dito is 10.10.10.1. Ibig sabihin mga ka-IT, itong default gateway na to, ito yung default gateway nung pinagbibigyan nating mga computer, which is ito. Itong si R3, itong IP address ni R3 gig 00. So, kung i-hover ko yung mouse ko, yung IP address ng gig 00 na yun is 10.10.10.1. Okay? Itong gig 00 na to, ito yung facing sa mga computer, hindi yung facing sa palabas. Dito sa red, hindi yan. So, yung default gateway na tinutukoy ko is ito yung R3 na to. Itong nasa mouse ko na to. Okay, goods tayo. So, balik tayo dito. Next, ano yung DNS server natin? So, ang DNS server natin is ito. Si 192.168.1.103. Pero, mga ka-IT, ito lagi niyong tatandaan dapat ang ibibigay nating DNS server kay Neil, kay CJ, at saka kay Marcy is IP address na kilala nila. Anong ibig sabihin? Kung nasa loob ka ng Green Network, ang IP address ni DNS is 192.168.1.103. Ito yon. Pero kung manggagaling ka sa labas, ang gagamitin mong IP address is yung katumbas niyang public IP. So, kung makikita nyo dito,
Si 192.168.1.103, ang katumbas niyang public IP is si 12.12.12.103. Yan yung DNS. Okay. So, kung pupunta tayo ulit kay DHCP, okay, ang ilalagay natin ditong DNS is si 12.12.12.103. Okay? So, ngayon, start ng IP address natin. So, 10.10.10.100. Okay? Subnet mask natin, dahil /24 siya. Okay. Maximum number of users, 50 users or 50 devices. TFTP server. Check natin yung TFTP server. Okay. So, yung TFTP server natin, okay, may IP address na 192.168.102. Pero again, kung manggagaling ka sa labas ng green, kailangan ang gamitin mo yung public IP. So, ang gagamitin natin yung 12. Okay? So, TFTP server nila is 12.12.12.102. Okay? So, save natin. Yan. Okay. So, yan na. May pool na tayo. Okay. Next, mga ka-IT. Kailangan, okay, marami kasi tayong kailangang tignan na setup dito eh. So, ganito yan. Check natin yung configuration ng R1. Okay? Enable. So, low running config. Yan. Okay? So, mapapansin nyo mga IT, dito sa green network na to, tinatranslate natin yung private IP, yung 192 na IP address into public IP, 12.12.12.100. Kung mapapansin nyo, okay, na portrait mode po. Okay. Kung mapapansin nyo mga IT, one IP address, tinatranslate niya to one public IP address. Okay? So, mapapansin nyo, 1:1 siya. Pagdating sa pag-translate na yan, meron tayong tinatawag na network address translation. Nasa YouTube channel na rin natin yan, panoorin ninyo. Under sa network address translation, may particular type tayo ng NAT na naaangkop dito sa setup na to, which is ang tinatawag natin is static NAT. Ang ibig sabihin ng static NAT, ito yung 1:1 translation or 1:1 mapping. Ibig sabihin, isang private IP, itatranslate ko sa isang public IP. Then another private IP, itatranslate ko sa isang public IP. So, ito yung setup niyan. So, para ma-configure natin ang static NAT, ganito ang gagawin natin. Itong mouse ko na to, itong link na to, si gig00, ko-configure ko siya na IP NAT inside. Tapos, yung mouse ko naman dito, si serial 030, i-configure ko siyang IP NAT outside. Kasi yung direction ng pag-translate is from green palabas. Okay? So, R1, punta tayo. Configure terminal, interface gig00. So, IP NAT inside. Tapos, interface serial 030. IP NAT outside. Okay, goods na tayo. Yun yung first step. Okay? Next, kailangan na natin i-translate yung si 192 to 12 dot something. So, try natin yung una. IP NAT inside source static, sabi niya. IP NAT, sabi niya. Yung inside source, ibig sabihin, inside source, yung sa loob, static, kasi 1:1 mapping natin, yung private IP address, 192.168.1.100, into its corresponding public IP address, which is 12.12.12.100. Ganyan yung setup niya mga ka-IP. Okay, enter. Up, ulitin natin. IP NAT inside source static. Okay, IP address 192.168.1.100. Nagkulang tayo dito ng 1. Okay. Then yung corresponding public IP niya 12.12.12.100. Enter. Yan. So, next, yung 101 naman and 101, yung 102 and yung 102, yung 103 and yung 103. Yan. Okay, check natin mga ka-IT. Okay. Pwede natin i-verify show IP NAT translation. Okay. So, mapapansin ninyo, si inside local natin,
1.100. Pero 'pag lalabas na siya, 12.100 siya. Okey. Try natin mag-ping kung mapi-ping natin from R3's perspective. Okey. So, ping tayo. Enable, Cisco, okey. Bago tayo mag-ping, puwede naman tayong rekta mag-ping, eh, pero gusto ko ma-make sure na reachable talaga yung public IP. So, show IP route 12.12.12.100. Ayun, meron tayong route dito. So, try nating i-ping. Ayun, pingable siya. Check natin nga, check natin 'di ba, pining natin. Check natin si R1. Si R1 siya yung taga-translate. Kay R1 ng kay R1 yung, translation point. So, si R1 nagta-translate ng 1.100 into 12.100. So, check natin sa NOT table natin. Napansin niyo mga ka-IT? Okey. May ICMP kanina malinis yan 'di ba? Pero nung nag-ping tayo kay R3, ito, pansinin ninyo, meron siyang na-receive na ICMP. Okey, pansinin ninyo. So, mapapansin ninyo yung outside local niya is 23.23.23.2. Sin sino 'tong 23.23.23.2 na 'to? So, kung titignan niyo sa topology, si R3 nagfo-fall siya dito. Si 23.23.23.1, ito yun si R2. Si R3 yung .2. So, makita niyo successful ping test mga ka-IT. 5 exclamation point, ibig sabihin 5 successful ping test. Kaya nakita niyo dito, 5 ICMP din. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Try naman natin. Ping natin yung other public IP. Si 12.12.12.101. Kapag pining natin si 12.12.12.101, ang ginagawa niyan, si R1, binibigay niya yan or tina-translate niya sa corresponding IP address which is si 192.168.1.101. So, check natin mga ka-IT. So, ping naman natin si 12.12.12.101. Pingable din siya. Okay, goods tayo. Check natin mga ka-IT. So, from R1's perspective, pingable yung 12.101. Check natin. Ayun, nakita nyo? Kanina, 12.100. Ngayon naman, 12.101. Kita nyo? Okay, goods tayo dyan. Mga ka-IT, goods tayo. So, then the rest, 102, 103. Yan, pingable siya. Okay na tayo. Goods na tayo mga ka-IT. Ngayon, check natin si Neil kung makakuha siya ng IP address. IP configuration, static, tapos DHCP ulit natin. Ay, mga ka-IT, inom muna tayo. Okay, habang hinihintay natin. Wala. Bubo, nandiyan ka ba, Bubo? Nandiyan ba yung moderator natin? Yan, nandiyan si moderator natin. May lobby labs. Okay. So, hindi pa rin nakakakuha. Ito naman, pakinggan nyo to. Sa DHCP, lalo na dito sa setup na to, mapapansin nyo, sa yellow network, gusto nilang kumuha ng IP address doon sa DHCP na to, itong sa green na to. Mapapansin nyo, si DHCP, hindi siya member ng yellow network na to. Ibig sabihin, outside network siya. Ibig sabihin, nasa malayong lugar siya. Wala siya sa yellow. Pag ganito mga ka-IT, may kailangan tayong config sa default gateway ni R3. Ganito kasi mangyayari niyan. Si Neil, pag kinlik ko yung DHCP, ang mangyayari niyan, sisigaw yan. Okay? Sisigaw si Neil. Hello, sabi niya, gusto kong magkaroon ng IP address. Pahingi ako ng IP address. Yun yung nangyayari sa background. Ang mangyayari niyan mga ka-IT, pag sumigaw si Neil ng IP address, okay, lahat ng mga nandito sa yellow network nito, marireceive yan. Marireceive yan ni CJ, marireceive yan ni Marcy, and marireceive din yan ng default gateway. Okay? Bakit marireceive ni default gateway? Okay, kasi part siya nitong yellow network. Ngayon mga ka-IT, ang mangyayari niyan, si R3, pag na-receive niya yan,
kailangan sabihan natin si R3, R3, kapag ikaw may na-receive kang request ng IP address sa mga devices mo, kailangan mo siyang ibato sa legit na IP address or kailangan mo siyang i-transfer dun sa mismong IP address. So, ang gagawin natin mga ka-IT, itong part na 'to, itong gig 00 na 'to ni R3, diyan natin ilalagay yung configuration. Ito yung tinatawag nilang DHCP relay or ito rin yung pag-setup natin ng IP helper address. Okay, so punta tayo kay R3. Okay, config interface gig 00. Ang ta-type natin dito mga ka-IT is IP helper dash address 12.12.12.102. 102 ba? Ayan. Tapos si DHCP, ang IP address niya is 192.168.1.102. Pero, ang nakikita sa labas is yung tinatranslate na public IP, which is si 12.12.12.102. Okay? So, yun yung isa-setup natin. Okay, enter natin. Yan. And next, tignan natin mga ka-IT. Testingin natin kung gagana siya. Ayun mga ka-IT. Nakita nyo? Bigla siya nakakuha ng IP address. Kasi ang nangyari sa background, sumisigaw siya, "Hello, kailangan ko ng IP address," sabi niya. So, naririnig ng mga nasa member lahat ng yellow. Narinig din ni R3. Pero itong configuration na ginawa natin, ito yung nagpakuha sa kanya ng IP address. Inutusan natin si R3, particularly yung gig 00, na kapag may na-receive ka ng DHCP address na request, okay, ibato mo dito sa mismong DHCP. Okay? So, try natin si CJ. Pansinin nyo rin mga ka-IT. Ang nakuha ni Neil is si .100, 10.10.10.100. Kung babalik tayo kay DHCP, ito yung ibig sabihin ng start IP address. Yung pinakaunang bibigyan natin ng IP address, magi-start sa .100. Yun yung ibig sabihin ng mga ka-IT. Okay, so si CJ, check natin, IP configuration. Ayun, may nakuha na rin pala siya, .101. Si Marcy, check natin. Check natin si Marcy. Ayun, may nakuha na rin siya, 102. Pansinin nyo yung DNS din natin, 12.12.12.103. So, goods na tayo mga ka-IT. Tandaan nyo ha, pagdating sa DHCP. Okay, lalo na yung DHCP relay and yung IP helper. Okay, next naman tayo. Pag-access naman sa website. Okay? So, pag-access natin sa website mga ka-IT. Okay, lagi nyo tatandaan na pag tinype natin itong website na 'to, www.isacamtransport.com or www.facebook.com or google.com, behind the scene, yung website na 'yan may corresponding na IP address 'yan. Okay, parang ito mga ka-IT. Punta tayo sa CMD. Ito sa real world natin 'to. 'Pag pining ko yung google.com, mapapansin ninyo, sabi niya, pinging google.com pero may binabanggit siyang public IP. Okay, ibig sabihin nito mga ka-IT, si google.com, ito yung katumbas niyang public IP. Okay, marami yan. May maraming explanation pagdating dito. Hindi lang ito yung IP address ni Google. Pero, from this setup, ito yun. Ito yung ibig sabihin yan. Okay? Yan. Si google.com yan. Meron din tayong isang utility tool na NSLOOKUP. Okay. Okay, sabi niya. Okay, ang server mo is si 1.1 which is yung gateway ko. So, pag tinype ko yung www.facebook.com, okay, sabi niya. Si facebook.com mo, sabi niya. Okay. Tinranslate or chinek ni DNS server ko. Okay. Ito yung na-translate naming public IP. Ito yun. Si 157.240.8.85. Itong IP address na to, ito yun si facebook.com. Okay. Gets ba natin mga ka-IT? Okay. So, ganito rin dito mga ka-IT. So, ngayon, mapapansin niyo si isacamtransport.com, ang ginagamit niyang web server is si Web1. Si PinoyITGuide.com, ang ginagamit naman niyang server is si Web2. Okay? So, ang mangyayari niyan mga ka-IT, si Web1, papansin niyo 1.100, ang katumbas niya is si 12.200. So, ito, ang kukunin natin
is yung public IP na 'to, si 12.12.12.100. Saan natin ise-setup? Sa DNS. Kasi, punta tayo dito, services, DNS. Okay, yan. Si DNS kasi, siya ang nagta-translate ng website na pangalan. Okay, ito yung terminology para hindi kayo malito, yung domain name na pangalan or for example, yung website mo into a particular IP address. So for example, pag tinype ko dito www.isaactransport.com, ito ang domain website mo. Ito ang corresponding niyang public IP. 12.12.12.100. Add natin. Si PinoyITguide.com naman, ang address niya si 12.12.12.11. Add natin. Yan. Okay. Ganyan kaimportante si DNS. Siya ang nagta-translate mga ka-IT. Okay? Make sure naka-on din yan ang DNS service nyo. Ngayon, check natin mga ka-IT si Neil. Yan. Try natin pumunta sa web browser. Yan. Try natin i-access si www.isaac.transport. So mga ka-IT, check natin. Ayun. Access na tayo ng website niya. Okay? Pero behind the scene mga ka-IT, kailangan malaman natin yung particular or yung katumbas niyang IP address. So, try naman natin si pinoyitguide.com. Go natin. SSD niya. Okay? What if mga ka-IT? What if? Okay. Dinisable natin yung DNS. What if lang? Or ni-remove natin to si Pinoy IT Guide. Okay, wala siya. Diba? Punta tayo kay CJ. Ito, real world situation. Okay. Tingnan nyo mabuti. Okay. So, salamat sa mga viewers natin. Okay. www.isaactransport.com. Okay, na-access natin. Okay. Okay tayo, goods tayo. Try natin access si Pinoy IT Guide. Hostname unresolved. Ibig sabihin, sabi dito, wait lang, teka lang, sabi niya. Binibigyan mo ng hostname or yung domain name, which is si pinoyitk.com, pero hindi ko siya ma-resolve. Sabi niya, unresolved. Ibig sabihin, hindi ko siya ma-convert or hindi ko alam paano ano yung katumbas niyang, anong katumbas niyang IP address. Bakit? Kasi, itong si computer, ang lagi niyang tinatanong kung ano yung katumbas niyang, anong katumbas na IP address ng mga website is yung DNS. Pero napansin niyo kanina, 'di ba, dinilit natin yung DNS entry ni pinoyitguide.com. Pero kung mapapansin niyo mga ka-IT, ta-type ko yung 12.12.12.101. Enter. Na-access ko si Pinoy IT Guide. Okay? Nakita niyo yun? Pag IP address, na-access ko yung website. Pero pag yung hostname na or yung domain, yung www.pinoyitguide.com, hindi nagagawa ni computer. Tatandaan niyo mga ka-IT, si computer, hindi niya alam yung www.pinoyitguide.com. Hindi niya alam, maintindihan yun. Ang ginagawa kasi ni computer behind the scene, kinakausap niya. O pag tinype ko yung www.isactransport.com, pag in-enter ko kasi yan, ang nangyayari behind the scene, si computer, tatanungin niya si DNS. Sabi niya, okay, DNS, sabi niya. May tinype yung user ko, www.isacamtransport. May katumbas ka bang IP address dyan? So, check na si DNS. Ito, may entry siya. Si www.isacamtransport.com is, ang katumbas niya is si 12.12.12.100. Sino si 12.12.12.100? Kung titingnan natin dito, si 12.12.12.100, ang katumbas niya is si 192.168.1.100. Sino to? Ito yun. Okay? Yun yung nangyayari behind the scene. Pero,
kung tinype mo yung pinoyitguy.com, hostname unresolved, ibig sabihin, malaking tyansa na walang entry si DNS or puwedeng, hindi reachable si DNS or puwedeng walang entry si DNS. Maraming puwedeng maging cause nun. So, punta tayo sa email. Try nating ilagay si, um, pinoyitguy.com. Gawin nating 101. Okey, yung mismong ito yon ito. Kasi 'di ba si pinoyitguy.com 101 siya, okey? Tapos i-add natin. Okey, may entry na tayo mga ka-IT. Pansin niyo meron na tayong entry, okey? So, mangyayari niyan 'pag ni-refresh ko, na-access na. Kasi si computer, alam na niya yung ibig sabihin ng pinoyitguy.com. Okey, gets ba yun mga ka-IT, gets ba? Okey na tayo, okey na rin sa DNS, okey? So, next naman, ano naman tayo mga ka-IT, email. Magtingin naman tayo sa email. Sa email, halos gano'n din naman. So, mapapansin niyo sa email natin, ito yung email address natin, marcy@isaacamtransport.com, cj@isaacamtransport.com, neil@isaacamtransport.com. Sa email mga ka-IT, punta tayo dito sa email. Punta tayo dito sa email. Okay. May dalawang klase ng, 'pag 'pag sa email kasi, meron tayong send and receive. Sa email ninyo, puwede kang mag-send, puwede kang mag-receive, okey? Dito sa setup na 'to, 'pag magse-send ka, gumagamit tayo ng particular protocol or parang meron tayong ginagamit na way para mag-send, which is si SMTP, okey? 'Pag may ire-receive naman tayo, kailangan, okey, ang gagamitin nating service para makatanggap tayo ng email is POP3. Okey, yung mga iba IMAP, sasabihin nila, okey? So, dito sa setup na 'to, 'pag gusto mo mag-send ng email, kailangan okey yung SMTP service mo. 'Pag gusto mo mag-send ng or kung gusto mo maka-receive ng email, kailangan naka-on din yung free mo, okey? So, yung domain name natin is si isaacamtransport.com. Gagawa tayo ng mga username and password. So, si Marcy, okey, sabihin natin si username Marcy, ang password niya is Marcy123, yan, add natin. Next naman si CJ, username CJ, ang password niya is CJ123. Okay, add natin. May mga entry tayo dito. Then si Neil, password niya is Neil123. Okay, goods tayo. Add natin yan. So, next natin gagawin mga ka-IT. So, si Neil, isa-set up natin dito yung email account niya. Si CJ, email account niya. Si Marcy, yung email account niya. So, punta tayo kay Neil. Okay. Close natin to. Punta tayo sa desktop, tapos email. Yan. So, mapapansin nyo, ito, config, naka-close natin yan. Pag kinlik nyo kasi yan, ulitin natin kinlik nyo yung email, ito yung makikita nyo. Okay? So, ang mangyari niyan, tatype mo yung pangalan niya. Neil. Okay. So, yung email address na gagamitin natin is neil@isaacamtransport.com. Server information, incoming mail server. Sino yung incoming natin? Ibig sabihin ng incoming mail server, yung POP3. Ibig sabihin ng incoming, makaka-receive ka. Kasi papasok eh, incoming. Ang outgoing, yun yung magse-send ka. Yun naman yung SMTP. So, mapapansin nyo sa email natin, okay, sa email natin, naka-on yung SMTP at saka POP3. So, under dito sa server na to, same IP address lang or same server lang si SMTP and si POP3. Si outgoing at si incoming server. So, anong IP address ni email natin? 1.103, 192.103. Pero, again, mga ka-IT, kailangan naka-translate siya into public IP. So, mangyayari niyan, 12.12.12.103 natin ilalagay. Okay? Lalagyan natin 12.12.12.103. So, yung username niya is Neil. Ang password niya is Neil123. Okay, save natin. Okay, ganun din dito, si CJ. Close natin. Okay lang ba kayo dyan mga ka-IT? Guys, pa-share ng live natin ha. Salamat sa nanonood.
CJ, CJ at isaacamtransport.com. So, incoming natin, 12.12.12.103, 12.12.12.103. Yan. Username natin, CJ, password CJ123. Save natin. Okay, goods tayo. And si Marcy, set upan natin si Marcy. Email, your name, Marcy, email address marcy at isaacamtransport.com. Yan. Incoming, okay. Well, pwede ko na rin i-type yung SMTP or yung outgoing pop3 at isaacamtransport.com, smtp at isaacamtransport.com. Username natin, Marcy, Marcy123. Okay, save natin. Yan. So, ngayon mga ka-IT, check natin. Test lang natin kung makaka-receive tayo ng or makaka-send and receive tayo. Punta tayo kay Neil. Mag-compose tayo ng email. Okay. Post. Isesend natin kay, let's say, kay cj at isaacamtransport.com. So, test email. Hello, CJ. I'm just testing my email. Okay, send natin. Okay, sabi niya dito, sending mail to CJ with subject as mail server. Sabi niya, mail server natin, 12.12.12.103. Sabi niya, send success. Verify natin. Punta tayo kay CJ. Okay. Kiklik natin yung receive. Ayun. Nakita niyo mga ka-IT. Na-receive niya. Okay, na-receive ni CJ. Test email, yung subject, galing kay Neil. Sinend natin ng 10:42, which is, tama ba? Tapos, hello CJ, I'm just sending my email account. Reply tayo sa kanya. Okay. No worries, mate. Ay, CJ. Send natin. Ayun, check natin. Hey Neil, pinito mo yung receive. Ayun. Sabi niya, reply, test email. Ayun, nakita natin yung from Neil's PC. Okay, nag-reply siya. Okay, no worries. Ayun, na-receive natin. Okay. Compose tayo. Try naman natin kay Marcy at isaacamtransport.com. Okay. Hello, Marcy. Send natin. Okay. Punta tayo kay Marcy. Receive. Ayun. Na-receive din niya. Hello, Marcy. I'm just testing my email. Pansin ninyo mga ka-IT. So, ganun yung pagtakbo ng email services naman natin dito sa Packet Tracer. Okay mga ka-IT. Last but not the least, TFTP. Okay. Ito tatandaan nyo mga ka-IT. TFTP mga ka-IT is simple lang. TFTP server tayo. Ang ginagawa lang ng TFTP, pag pinindot nyo yan, ang daming mga configuration. Or ang daming mga configuration. Ang daming mga files. Nakita nyo yung mga .bin na yan. Mga ano to, mga software image or iOS image. Okay, mga .bin na yan. Yung mga iba naman, pansinin nyo, mga configuration yan. Okay? So, ang ginagawa ni TFTP basically is siya ang nag-store ng mga files, siya ang nagki-keep nito. So, ang mangyayari niyan, pwede nating i-transfer yung mga running configuration natin, yung mga license file natin, yung mga iOS file natin dito sa TFTP server. Then, pwede rin natin siyang i-retrieve sa mga ibang situations. So, bakit natin kailangan gamitin yung TFTP? Ganito yan. For example, punta tayo kay RT. Okay. Enable, Cisco, up, enable, Cisco. Yan. Mga ka-IT, let's say for example, ko-configure tayo. Okay. Check natin yung show running config. Goods tayo dyan. Goods tayo. Okay. Tatandaan nyo mga ka-IT. Pag nagsisetup tayo, tingnan nyo mga ka-IT Pag nagsisetup tayo mga ka-IT, lahat ng mga ginagawa nating current settings or current changes, nasa-save yan sa running configuration file.
Yung running configuration file na yan, makikita natin through the command show running config. Ito yan. Okay? Ngayon mga ka-IT, ito ang challenge. Kapag nabura, or I mean, kapag nag-restart yung device, tatandaan nyo, ang running config is mabubura din. Bakit? Kasi itong running config na to, nakastore siya sa isang temporary memory lang. Yun yung tinatawag nating RAM or Random Access Memory. Ulitin ko, yung running config na to nakikita nyo, si show running config, enter. Yan nakikita nyo mga yan, nakastore yan sa RAM natin. Okay, bigyan ko kayo example. Configure terminal. Palitan ko yung hostname. Hostname R3-3-3. Yan, pansinin nyo. R3-3-3. Yan ko. Yan, goods tayo dyan. Nasa running config. Pero pag ni-restart ko itong mga ka-IT, tatandaan nyo. Okay? Itong nakikita nyong running config na to, show running config. Okay? Itong nakikita nyong hostname niya na kinonfigure natin, mabubura yan. Okay? Anong pwede mong gawin, Pinoy IT guy, kung sakaling pag nag-restart yan, hindi mabubura yan? Kailangan nating i-save sa startup config. Okay? Yun yung startup config na yun. Makikita natin sa command na show startup. Itong show startup na to, ang pinagkaiba niya kay running config. Kapag nag-restart yung device, okay, hindi nabubura yung startup config. Bakit? Kasi si startup configuration, nakastore siya, hindi sa RAM. Naka-store siya sa tinatawag nating NVRAM or yung non-volatile random access memory. Ang NVRAM, hindi siya nabubura. Pakita ko sa inyo. Show running config. Enter. Pansinin nyo mga ka-IT. Nakikita natin yung R3-3-3. Ito yung change lang natin kanina. Nakikita natin sa running config. Ulitin ko, bakit running config? Yung current settings na ginagawa ko, nakalagay lang, nakastore lang siya sa temporary memory. Which is ito ngayon, yung RAM natin. Yan, yung running config natin. Pero check natin yung show startup. Okay. Yung show startup natin mga ka-IT. Ito yung hostname niya, R3. Okay, nakita nyo? So, yung show startup natin, ang hostname niya, ang nakalagay R3. Kasi hindi pa natin sinesave eh. Pag chinek nyo yung show running config, yung current settings natin, yung running config natin, R3-3-3. Pero si startup config natin, okay, si, si show startup, si startup config natin, yung R3. Okay, pansinin nyo, i-reload ko. Okay, i-reload natin. Okay, sino yung mga ka-IT? Nireload natin, hindi nabura or nabura yung R3-3-3 natin. Pansin nyo, nabura yung R3-3-3 natin. Okay, nabura siya. Okay, para maulit yon or para hindi na mangyari yon, okay, configure ulit ako. Hostname R3-3-3. Yan. Check natin, show running config. Yung running config natin, R3-3-3. Ngayon, yung show startup natin, R3 pa rin. Ang mangyari niyan, nagagawin natin, copy, running config, startup config. Enter natin. Pansinin nyo, pag chinek na natin yung startup config natin, okay, R3 na, R3-3-3 na siya. So, ibig sabihin, sinave na natin sa NVRAM. Para in case na mag-reload to, katulad nito, enter, i-reload natin. So, ibig sabihin, yung running config na bura na.
Pero dahil sinave natin siya sa startup config, check niyo yung hostname niya. R3-3-3 na. Okay, gets niyo? So, yun. Tip lang yun ha, mga ka-IT. Hostname R3. Okay. So, may problema lang tayo dito kasi may kinonfigure tayong IP helper. Ay, hindi. Na-save naman siya. Ito, na-save si IP helper natin. Okay, gets. Okay, gets tayo. So, ganun. Pero, itong catch mga ka-IT. Nag-restart ako. Check, pahinga muna tayo. Inom lang tayo. Nandiyan ba si moderator natin, Draco? Nandiyan ka pa? Ano, 9 minutes. Matatapos natin to. 9 minutes, Draco. Nandiyan pa yung moderator natin. Comment, moderator. Guys, habang naghihintay tayo, okay, patalastas muna mga ka-IT. Okay, subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Yan, nandiyan si moderator natin. Okay, so subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Salamat sa mga subscribe. Abangan nyo, after nito, isisave ko yung TikTok ano natin, yung TikTok live natin dito sa YouTube natin. And yung Pinoy IT Guy, Networking Hub, private group siya. So dito, makikita natin yung mga updates, yung mga questions ninyo. Ito, may mga nag-share dito. Okay, goods tayo dyan. So, mga updates natin, okay? Mga new members natin, sa mga IT students to, napaka-perfect itong platform na to sa mga IT students, okay? So, okay na tayo, gusto tayo dito, minimize. Wala ka kinonfigure sa R2 Idol. R2, meron tayong kinonfigure. Meron tayong kinonfigure dyan para lang ma-reach or para lang ma-reach particularly itong mga static routes natin. May kinonfigure tayo dyan. Okay? So, balik tayo. Okay. Bakit kailangan natin TFTP? Napansin niyo 'di ba meron naman tayong NVRAM. What if mga ka-IT may ganitong senaryo? Okay, goods tayo. Startup config di naman nabubura eh. What if nagkaroon ng hardware failure? Ibig sabihin, hindi mo na ma-turn on yung router. Pumalya, nag-overheat, hindi gumagana yung component niya, hindi na mabuksan, wala ka nang kayang gawin. Paano mo mababack yung nandun sa router na yun? So, maliban sa pag-save mo ng settings mo sa startup config, pwede natin siyang i-save sa other location. Para in case dumating yung point na magkaroon ng hardware failure, meron tayong backup config na nakastore sa ibang location. Pwede nating kunin yun. Then, pag meron na tayong service unit or bagong equipment, pwede nating i-paste ulit doon. Okay? So, doon pumapasok yung FTP, yung TFTP, diyan sila pumapasok. So, from these settings, kailangan nating i-save ito sa TFTP. Okay? Best practice, bago nyo i-transfer ito sa TFTP, kailangan pingable siya. Okay? Sino si TFTP natin? Si 192.102, di ba? Pero ang katumbas niyang public IP, si 12.12.12.102. I-review ko lang kayo. I-review ko lang kayo. Dahil nanggagaling tayo dito sa outside, ang nakikita ni outside is yung public IP. Okay, which is naka-configure siya sa R1 natin dito. Si R1 na yung bahala na mag-translate into private IP. So kung si R3 gusto nating ma-reach out or gusto nating mag-save ng file kay TFTP gamit si 12.12.12.102, ang gagawin ni R1, pag na-receive niya yan, gusto mong ma-reach out si 12.12.12.102, meron ako ditong settings na kapag siyang gusto mong ma-reach out, ibibigay ko siya kay 192.168.1.102. Yun yung ginagawa or yun yung nangyayari dun sa background. So, ping natin 12.12.12.102, pingable siya. So, try natin. Copy running config or copy startup config kahit anong gusto nyo kay TFTP. Okay, lakyan na lang natin to. Kay TFTP. Address or name of the remote host. 12.12.12.102. Destination ng file name, r3-config, ibay natin. Okay. Pag in-enter ko ito mga ka-IT, ang mangyayari niyan, marireceive
ni TFTP yung file ni yung file name na ang pangalan niya is r3-config. So, ang gusto kong i-save dito is r3-03-04-2024. Ibig sabihin, March 4, 2024. Enter. Yan. Okay, na-save daw niya. Check natin mga ka-IT. Okay, check natin. TFTP. Okay. Ayan. DNS. Ngayon, makita nyo mga ka-IT, na-store na siya. Sa under ng file, na-save na natin siya. Okay, ganun yun. Yun yung purpose ng TFTP. So, sana nang-gets nyo mga ka-IT, ah. So, para ma-retrieve natin siya, hindi ko alam kung supported dito eh. Copy TFTP. Ayun. 19, 12.12. Copy TFTP. Copy TFTP running config. Yan. Address or name of the remote host. Si 12.12.12.102. Alam ko dapat supported yun. Source file name yung ito. Copy, paste. Yan. Ito yung source file name. Destination config, running config. Ayun, na-transfer din natin. Na-transfer din natin. Okay. Pwede naman yung kung kukunin mo from TFTP to running config, ito naman i-configure mo. Para makuha naman natin siya or ma-retrieve. Yun, di ba? So, gusto na tayo mga ka-IT. Okay na tayo dito. Part 1 natin to. Sa darating na TikTok live natin mga ka-IT, lalaruin naman natin yung access control list. Lalaruin natin yung other services. AAA server, yung access control list. Okay, bablock natin yung SMTP, bablock natin yung website, bablock natin yung HTTPS. Lalaruin natin yung mga ka-IT. Kasama yan sa CCNA topic ninyo, sa NetHub topic. Kay Pinoy IT Guide, lalaruin natin detalyadong explanation na hindi komplikado mga ka-IT. Okay? So, question and answer tayo. Baka may gusto kayong question, CCNA topic, pang IT student mga ka-IT. Sa susunod, medyo advanced naman na topic tayo. Pwede tayo mag-build up ng site-to-site VPN, pwede tayo mag-configure ng BGP, pwede tayo mag-configure ng firewall, pwede tayo mag-configure ng kahit ano na alam ni Pinoy IT Guy. Okay? Kahit na alam, basta alam ni Pinoy IT Guy. Okay? So, yung duration ng live natin is 58 minutes na. Wow, pag 1 hour na to, stop na natin to mga ka-IT. Kung wala ng question, tas ise-save ko to, a-upload natin sa YouTube live, okay? So, ayun. So, hopefully may natutunan kayo and i-save nyo to, i-share nyo to sa mga kasama natin. So, again, follow lang kayo dito mga ka-IT sa Pinoy IT Guy YouTube channel. Yan, follow lang kayo dito. And join kayo dito mga ka-IT, okay? Sa Pinoy IT Guy Networking Hub. Okay? Marami tayong ano dito mga ka-IT. Marami tayong mga na-upload. Abangan nyo subnetting. Okay? Ginagawa pa natin siya. Okay, ang dami nating mga in-upload dito. May network address translation, not overload, dynamic NAT, private IP versus public IP. Yun. So, ayun mga ka-IT. Kung goods na tayo, okay na. Mag-end live na tayo niyan. So, abangan nyo ulit yung susunod na live natin. Guys, this March, uwi ako sa Pilipinas. Abangan ninyo. Kasama rin natin yung moderator natin sa TikTok live natin. Okay? So, goods na. Okay mga ka-IT? Thank you very much. Mag-ingat kayo palagi. Huwag niyo i-pressure sarili niyo. Everyday, new learning. Kahit sobrang ah, topic lang yan o kahit sobrang liit na topic lang yan, at least natutunan nyo. Napaka-importante nun. Boss Kieran Celis, salamat sa pag-follow, salamat sa pag-subscribe. Ingat kayo dyan mga ka-IT ah. Bye guys. Rico, out na tayo. Rico. Bye guys.